Habang papalapit ang pagtatapos ng taon, muling nabubuhay ang usapin hinggil sa pangako ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tiyaking magkakaroon ng internet connectivity ang lahat ng pampublikong paaralan sa bansa bago matapos ang 2025. Sa kanyang ikaapat na State of the Nation Address noong July 28, 2025, mariin niyang binanggit na isa ito sa mga pangunahing layunin ng kanyang administrasyon para mapabilis ang digital transformation ng edukasyon sa Pilipinas. Ngunit, sa kabila ng matapang na pangako, nananatiling malaking hamon ang realidad sa lupa. Sa mismong talumpati ni Marcos Jr., inamin niyang may mahigit 12,000 public schools pa rin sa buong bansa ang walang akses sa internet. Isang hadlang na patuloy na nagpapalalim sa digital divide sa pagitan ng mga urban at rural na komunidad. Ngayon, may 2 buwan na lang bago matapos ang taon at nananatiling tanong ng publiko kung natutupad nga ba ang pangako ng administrasyon. Ayon sa Pangulo sa kanyang SONA, tiniyak umano ng Department of Information and Communications Technology o DICT at Department of Education na bago sumapit ang Disyembre 2025, lahat ng pampublikong paaralan sa bansa ay magkakaroon ng maayos na koneksyon. Binanggit pa niya na ang proyektong ito ay bahagi ng Broadband ng Masa program ng DICT na layuning mapalawak ang fiber optic at satellite internet access sa mga malalayong lugar. Subalit matapos ang 3 buwan mula nang ibigay ang pangakong iyon, wala pa ring inilalabas na detalyadong ulat mula sa Palasyo, DICT o DepEd ukol sa aktwal na progreso ng proyekto. Sa pinakahuling public update ng DICT noong Setyembre, tanging ongoing coordination with local government units and private service providers lamang ang nabanggit. Mulit, walang partikular na bilang kung ilan sa 12,000 eskwelahan ang mayroon ng internet access. Ayon sa mga education groups, ang kawalan ng malinaw na datos ay nakakaalarma, lalo na't kritikal sa panahon ngayon ang teknolohiyang pang-edukasyon. Sa ngayon, nananatiling palaisipan kung makakamit nga ba ng Administrasyong Marcos Jr. ang pangakong Internet for all public schools sa loob ng natitirang 2 buwan. Nasa linya na po ngayon ang Secretary ng Department of Information and Communications Technology o DICT, Secretary Henry Aguda. Good morning po, Secretary. Good morning, DJ Chacha, Manong Ted. Good morning. Sa mga tagapakinig niyo po. Maraming salamat po sa pagising ng maaga para po dito sa aming mga katanungan sa programa. Sir, nitong katatapos lang po na SONA, nabanggit ng Pangulo yung tungkol po dito sa internet natin dito sa bansa. Let's start with yung sinasabi niya po na ang sabi niya halos 12,000 pampublikong paaralan ang walang internet. And he's also saying na ang target daw po ng DICT at ng DepEd bago matapos ito pong taon natin ngayon, lahat ng public schools na ito may internet connection. May internet connection na nga po. Doable po ba yon? Yung ganun kadami, malalagyan talaga ng internet? Ay, oo, doable yun. Bago naman nag-commit kami kay Presidente, pinag-aralan namin ni DepEd yan. So pinagtutulungan namin ng DepEd at ng DICT para ikabit na lahat yung mga yan. Alam mo, umulan lang kasi nung 1 linggo kaya medyo tumigil kami ng konti. Pero ngayon arangkada na uli kami habang umaaraw. So doable yan, very doable yan. Oo, so sigurado po kayo matutupad yung sinabi din ng Pangulo sa SONA before end of the year, lahat ng 12,000 schools na to across the country may internet. Oo, para ko lang explain yung 12,000 na yan, hindi mo makikita sa Metro Manila at hindi mo makikita sa mga syudad. Yan yung mga tipong 2 bundok yung tatawirin mo, kaya 2 ilog ang lalanguyin mo. Saka yung mga isolated na isla. Yan po yung target namin. Kaya hindi na natutulog yung mga tao namin kakakabit po dyan sa mga yan. Anong challenge nyo ngayon dito, Sec, para talagang maabot ng internet itong mga eskwelahan na ito na sinasabi nyo nasa bundok? Weather lang. Kasi may parang 12 bagyo pa yung parating. Doon lang kami
doon lang kami naantala yung connectivity namin, pag-connect. Pero kapag maganda yung panahon, meron kaming 15 regions na sabay-sabay na nagko-connect dyan. So yun, sinetsyempohan lang. Pero pinactor in na naman namin yung yung weather. So wala naman kami nakikita na major na problema at this Oo. point. So sa ngayon, sabi niyo po weather lang. With funding, infrastructure, logistics, wala po tayong problema doon. Ay wala. Yung pondo, nakaabang na yung pondo simula pa ng taon. Tapos, ang kagandahan niya, nakipag-ugnayan kami doon sa mga provider na ibaba pa namin yung presyo per connection. Kaya mas marami kami mako-connect pa this year for the same budget. Opo, nangangahulugan pala po, Secretary, dito, subscription pa rin po ito. Hindi pa rin po ito yung government-owned na parabagang National Broadband Network. Manong Ted, maganda pong tanong yan. Yung National Broadband Network, nasa phase 3 na. So tatapusin namin yung 4 and 5 by next year. So in the meantime, kasi hindi naman natin pwedeng hintayin matapos yung backbone bago natin i-connect yung mga eskwelahan. So, subscription muna yan. Karamihan yan, Manong Ted, yung mga nasa liblib, ang ginagamit natin satellite. Oo. Ito po yung binabanggit ng Pangulo na tapos na yung phase 1 to 3 ng National Fiber Backbone Project. Oo, tama. Hanggang Tacloban na yan. Tapos, nagmamadali kami na ibaba hanggang Davao. Tapos, matapos yung 2026 next year, dapat hanggang Tawi-Tawi na yan. Pagka natapos yan, kakabitan na namin ng mga fiber bawat school niyan. At yan nga po, malaki na pong pakinabang hindi lang mga schools, kundi lahat ng government agencies na maaari pong kumabit doon para po mabawasan din po ng gastos ang gobyerno sa subscription sa pribado. Ay, tama po. At saka alam nyo, nasa batas yan. Nakalagay doon sa batas, yung free internet access in public places, eskwelahan, health center, barangay hall, kailangan sumunod tayo sa batas. Kaya minamadali po natin yung fiber backbone. Okay, yung pong sa mga schools na ito kaninyo na mga gagamit ng satellite, paano po ang sistema dyan? Paano ang procurement niyan? And then, kung school yung lalagyan ng internet, ano po ibig sabihin nun? Gaano kabilis po ang Mbps nito? At ito ba ay doon lamang sa loob ng paaralan? Wi-Fi ho ba ito? Pupunta doon yung mga estudyante? Paano po? Unang-una, competitive bidding lahat yan. So, lahat ng mga magpro-provide, kukunin natin yung pinakamababang presyo, pero may service requirement kami. Tapos pag nasa loob ka naman ng eskwelahan, syempre, classroom ang priority, no? At saka priority dyan yung mga computer labs nila. So, for now, sa loob lang po ng eskwelahan yan. Siguro, depende sa gamit. Pag ang ginagamit nila, lahat naka-zoom, yung ginawa namin kay Presidente noon, mas malaki yung gamit sa bandwidth. Pero individually, siguro minimum na sa mga 10 to 25 Mbps. Enough na yon for online learning. At saka enough na rin yan pagka, alam nyo, importante yung connectivity sa mga eskwelahan. Kasi pagka nagkaroon ng mga baha, sakuna, na-alerto sila. Oo. Okay, Sir, sige po. So sir, ito pong procurement process nito, ongoing na po ito ngayon as in? Oo. Ang kagandahan din sa DICT, yung ginawa namin, Manong Ted, nung kamakailan, nung umupo ako, naka-Facebook feed yan. So, ginagawa namin, lahat na ngayon ng bidding sa DICT, naka-broadcast sa public. Kasi public bidding dapat. Pero yung mga ibang tao naman, sabi, pupunta pa ba kami dyan sa opisina nyo? Hindi na. Naka-streaming live yan. From the start of the bidding to the announcement of ng mananalo. Live feed yan and people can watch what happens in the bidding process. Oo. Sec, yung sinasabi niyo po na meron pang phase 4 and 5, ito pong National Fiber Backbone Project natin. So, kailan po natin mararamdaman yun? Kailan po ang tapos niyan talaga? Kahapon lang, mahaba yung meeting sa mga tao namin. Yung phase 6 natapos a year ahead of the promise nung last SONA. So, dapat yan 26 pa yung phase 3. Pero, nagawan po ng team natin sa DICT ma-deliver yan before yung SONA this year.
Ngayon, yung phase 3 and 4, sabi ko, kailangan bago yung SONA ni Presidente, matapos din natin yan. Paano niyo po natutugunan yung challenge sa pagtatayo ng mga tore na yan? At anong pong tulong yan doon sa mga areas na walang internet? Alam mo, ano kasi, yung tinatawag natin na multimodal. Dapat may fiber tayo. Fiber maganda yan doon sa quality ng transmission. Kailangan pa rin ng cell site. Kasi yung panahon ba ng bagyo, pas nandun ka sa gida, ito yung mga mapuputulan ng kuryente, baka magkaroon ng landslide, mas kailangan nila ng cellphone. Kasi kailangan, tumatakbo ka, gumagana yung cellphone mo eh. Kaya importante yung cellphone, lalo na doon sa mga gida. So ang objective na ngayon ng pamahalaan, lahat ng gida dapat magkaroon ng self-service. Dahil ano lang yan eh, hindi siya pang connectivity lang at pang aral. Ano siya for disaster recovery din. Oh, wow. So okay, ganun ka-importante ang cellphone. Sa buong bansa, pag sinabi mong disaster recovery, tinitignan muna nila yung self-service. Yung kamakailan yung nangyari sa Texas, isa sa mga reason kung bakit maraming namatay dahil walang self-service dun sa lugar. Kaya importante yan. So, ang ginagawa namin ngayon, nakikipag-usap na kami sa mga telco, sumusunod naman sila. Sabi namin, magtayo na kayo sa mga gida. So, nagtatayo na. Ang isang tore nga lang, inaabot ng mga 6 months to 9 months para matayo. Oo. So, sabi ko, the earlier we do it, the better. So, mararamdaman nila yung mga cell site na yan siguro mga first half of next year.